Hello guys, magandang araw or magandang gabi sa mga sulok ng ating mundo. Ang video ko ngayon ay paano i-drive ang automatic truck ng MAN na automatic. So madali lang naman to ikumpara sa kaya lang marami siya ditong mga kailangan kalikutin sa truck. So bago natin umpisa sa kambyada at ay tingnan muna natin kung saan bubuksan at i-check ang mga normal na kuha na kagaya ng tubig at langis at yung mga preno at yung ano pang iba dyan na kung paano i-drive. So dito guys sa may helper sa may panan ito sa kaliwa ay mayroon ditong bukasan ng hood sa unahan, pinaka hood. So buksan muna natin, i-check muna natin yung ayan, check muna natin yung hood sa unahan. Ayan, lagitik. At puntahan natin sa harapan. So ang harapan, nandito yung pindutan para mabuksan. Ayan. So dito, ito yung aircon at ito yung lagayan ng wiper, tubig. So wala tong hangin lang, walang brake fluid. Ito naman yung lalagayan ng tubig sa radiator. So ang lagayan ng langis ay kailangan iangat yung lagayan ng langis, iangat nandito ang sa helper side. Kailangan ibumbahin to para umangat ang cab. So sa langis naman pwede naman siyang sa dashboard na lang makikita. So isara ko muna tong hood. So dadako tayo dito guys sa start bago natin i-start. So halimbawa na check na natin ang tubig or doon sa baba, konti lang naman. So pag i-start pala nito, pag susi natin. Ayan, on, lalabas ito. Antayin natin magwala yung mga maraming na yan. Yan, pwede na yan. So mayroon parang dati nang sira to, malfunction. So kailangan mawala mo na yung marami dito bago mo siya pindutin ng start. Yan. Yan. So sarado muna natin bintana. Yung switch ng bintana meron dito sa gilid ng kambyo. Ayan, meron siya sa gilid sa kanang bahagi na pwede ito angatin kaliwat kanan to. Ayan, magtaas yung bintana. Pero meron din siya dito sa gilid sa side sa kaliwa na pwede rin dalawa. Ayan, switch. At ito naman sa side mirror at heater ng mirror at saka yung sa seating ng side mirror. So buksan muna natin ang aircon. Isa lang, tapos pindot. Ay, sobra na. Ayan, tama na kasi masyadong malamig. So pagkatapos ito guys, ito pala ang neutral at drive. Pag pindutin dito drive, pag pindutin pag ganoon dito yung loop, ganoon din sa reverse. Pag pindutin dito, ganoon lang kasimple ang pero ito may purpose dito na kapag reverse, pag gusto mong mabagal lang, mas maganda dito ilagay sa low, nakalagay ito reverse na low. At kung halimbawa naman pag traffic, mas maganda ilagay mo dito guys sa yung buntot-buntot ka lang sa sa traffic, mabagal lang siya kahit hindi ganong ma-RPM, smooth ng takbo niya. Hindi kagaya dito na sa drive na mag-automatic siya ay kuha siya yung parang nagdadamba-damba, magtatalon-talon lalo kung medyo may ahon na konti. Ganun siya. Hindi kagaya dito na pag kusa lang, madinan mo lang ng konti ay smooth lang yung arangkada niya kung sa traffic. Pero pag sa drive na talaga na takbuhan, dito na gagamitin. So hindi ko lang siya ikambyo. Nilagyan ko lang to ng marking dahil purado na. So pagdating naman dito guys sa sa manubila dito, pwede siya gawing ito
Pwede siya gawing matic, pindutin lang to, matic or manual. Pag manual naman na mapindot mo to, ay iangat-angat na lang to ang dagdag bawas ito. Tapos pwede rin dito guys na halimbawa tumakbo ka na ng 70 or tumakbo ka ng 30 o 50, mga 50 or 70 or 50 or 30, pwede mo itong i-on lang to na ano, kung saan nawala ng RPM. So kagaya nito sa tapakan ay RPM nga lang, RPM lang at saka preno, wala siyang clutch, di ba? Yan. So apurahin ko na lang yung video na ito guys, at i-comment nyo na lang din yung iba kung sakaling kuhan ang di ko maituro na yung iba dahil baka masyado nang haba ang video. So dito pala nakalagay pa low pressure. Bago mo siya patakbuhin, kailangan nasa maayos na kondisyon yung hangin niya, kasi yung transmission pagka ano ay magmamalfunction yung ano niya, shift lock, nakalagay shift lock pag hindi kulang pa sa hangin. So ito kulang pa sa hangin, kaya kanina pagturo ko dito ay hindi ko kinambyo, inasinit. Pero madali lang naman siyang ano sa dito sa cambio. So dito guys, ito may dalawang pindutan dito para monitoring. Ito ang okay operado na, ito yung ano, para may monitoring in case na kung anong makikita mo dito. So pindutin natin yung isa. Yan, vehicle. Yan, medyo masilaw. So patayin natin yung ano, yan, masilaw. So dito vehicle, pindutin natin okay. Dito sa kabila okay. Tapos data, tractor data or monitoring. Sa drive data, pindutin natin. Yan, nandito yung mga tour compassion, tour speed, current ano. Pero dito guys, charge capacitor, pero dito ay hindi na kailangang masyado sa atin kasi yung mga expert dyan, yung mga tungkol sa damage yun, sa sira. Ang monitor natin dito sa monitoring data. Yan, yung nakalagay monitoring data. Ayan. Yan, malinaw. Or yan, pag monitoring data, pindutin natin to dito sa lagyan na natin ng harang at nasisilaw. Yan. So masilaw pa rin. Yan, masilaw pa rin guys, at lagyan natin ng harang. So ayan, di ulitin natin kasi nawala na. Yan, tractor ano, vehicle okay. Tapos dito monitoring data tayo. Dito makikita yung engine oil, kung ilan ang capacity, tingnan mo, kung ilan, 68%. So maglalagay naman siya dito pala sa engine oil, ay maglalagay din siya ng alarm dito kung 4 add na yung ano. Pero mas maganda i-monitor mo por ano. Ito dati nakalagay lang dati ay 50%, kaya dinagdagan ko na to ng langis. So okay na, pindutin natin matagal. Lalagas na engine oil, battery voltage, yan, pindutin lang ulit dito. Yan, tapos dito sa okay, ayan, nag-okay naman. Ayun, makikita 28%. So pindutin ulit natin dito sa brake pad. Yan, bagong gawa lang to guys, yung brake pad. Ayan, kaya hindi ito ko dati binidyo. Pindutin natin okay. Ayan, sa 1 ito, sa 1 sa unahan ay 80 to 75% sa kanan, 79% sa kaliwa, 80%. Yung number 2 sa gitna ng ulihan ng traktor. So 81 saka 78. Tapos mayroon pa yung pinakahuli kasi double axle tayo.
80 to 78. Ayan guys, yan ang lumalabas. So ayan, ito parang mga alarm na ito, yung parking yan. Ayan kagaya may lumabas malfunction on board, pindutin lang yung okay. So may mga sira, so mababa pa yung hangin niya. Itong parking, pag naka-release ang maxi, yan ba yung mga alarm na ibig sabihin may babala yan na kuan. Ito yung IBS kasi kulang pa sa hangin. At ito yung sa trailer, IBS sa trailer, itong dilaw. So ito pala kaya may function dito dahil yung ano mahina na kumain ng AdBlue tong sasakyan na ito, kaya may function siya dito. Medyo may sakit, marami itong sira tong truck na ito bago ko nahawakan. So di ba guys, madali lang siya i-drive. At dito naman, ito kagaya nito, nakikita dito ang diesel. Itong pindutan na ito, pindutin lang to, kaya yan, pagkagaya AdBlue. Kaso marami pang laman yung AdBlue ko, kaso dito nag 0-0 na, kaya lang nasira kasi yung monitor ng AdBlue nito. At hindi na gaano nga kumakain ng AdBlue, kaya pindutin lang ganyan para diesel na lang. So may monitoring siya sa diesel at saka sa AdBlue. Ito naman ay sa temperature ng tubig. Ito yung sa hangin, dalawa. At ito guys ay sa light ng hindi ko pa to na gamit itong switch na ito dito. Hindi ko pa pinakailaman dyan at wala pa namang problema. So sa light. At dito naman guys sa kagaya dito sa amin na nasiraan ako minsan dito ng propeller. Nandito yung mga switch kung paano mo i-double yung para gumana. Halimbawa yung panghulihan kong propeller na tanggal, yun dito pinindot lang namin to dito, kung ito yata to, ito ang napindot at gumana na siya. Pero tinanggal namin yung propeller na hulihan kasi kumakalampag. Yan guys, so madali lang siyang i-drive kung kasi ganito lang naman, ipipindutin lang siya dito sa drive. Tapos kung ito pa abante, ito naman pa switch lang kapag ganon. Yan. Mag-adapt doon ng kambyada sa dashboard. Yan ang kaganda nito, mag-adapt din siya. O naka-automatic yan. Pag pindutin naman dito yung switch dito, ayan, ganyan ang labas sa hindi automatic. Pero ang mangyari nito, ikaw na lang kusa magpindot-pindot dito, magpataas ng pataas. At ito naman sa on off ng yung sa tawag nito yung engine brake, yung gana yung engine brake nya. So ibalik na natin sa neutral. Yan. Tapos ipindutin natin reverse. Ayan, reverse. Nagkaroon siya ng reverse kaso hindi ko yatay ko na kaagad kasi yan, pinatay ko na kaagad yung reverse. So mag-ingay, may backhorn doon dahil nandito ako sa parking area. Bawal dito magkalikot ng truck. At yung release pala guys na maxi, ito i-release ito nangatay na to, tapos i-abante dito. Yan, tapos kung halimbawa tumakbo ka na, ito kung gusto mo madulas ang daan, i-maxi mo ng ganon sa trailer o mauna ang trailer, hindi kasama ang traktor. Siyempre kung kasama ang traktor, dito ka sa traktor o trailer, dito ka sa foot brake. Yan. So hanggang dito na lang guys, at yung iba naman ay alam na, para lang to sa mga hindi pa marunong at para lang to sa mga hindi pa nakagamit ng matic. Kung marunong na mag-drive, para lang to sa hindi nakagamit pa. So madali lang naman kung marunong ka na mag-driver o driver ka na talaga, ay mas madali na lang to matutunan kaysa yung halimbawa yung mga na-training kong mga driver na nag-apply, sanay sila sa HOO, tapos hindi sila sanay sa international, nahihirapan sila magkambyada sa manual kapag galing sila sa malalambot or Hino, Isuzu. Pagdating sa international, nahihirapan silang nangangambyo
dahil matigas daw. Pero kung sanay ka na, ay napakadali lang din naman, dahil ang international nga yung madali lang din naman nung wala ng kambyo-kambyo. Pero ito talaga ang pinakamadali sa lahat. Kahit saan kang galing ng tracking or track na natutunan, pag matic, madali lang talaga, sa pinakamadali. Kasi i-switch mo na lang, parang ang switch niya parang washing machine na lang, parang washing machine yung drive, at saka ano, madali na lang. Pero yung mga ibang manual, doon mahirapan talaga. Kaya sa matic, yung inakala ng iba na mahirap, mas madali ang matic ikumpara sa manual. Pero para sa akin naman guys, mas gusto ko yung manual kaysa sa matic. Kaya lang kataon na binigay itong unit sa akin, at siyempre trabahador lang tayo para gamitin ang truck para kumita din tayo siyempre. So hanggang dito na lang guys. Pagka mayroong hindi pa ako naturo na iba, paki-comment na lang at pakitanong at sasagutin ko na lang sasagutin ko na lang sa comment. At dito pala, mayroon pa pala akong hindi nalimutan, itong ano, sa wiper. Yan. So ang busina pala dito, tapos yung wiper pindutin lang pag ganun. Tapos kung halimbawa tubig, ganun lang ito, lusot ganun lang. Tapos yung signal light dito na rin, abante, kanan, kaliwa, hila, ganun lang. Kanan, kaliwa, ayan. Tapos kanan, ganun. Tapos balik. Ganun lang kadali ito. Tapos yung ilaw, nandito rin high and low. Nandito rin high, pag ganun, taas, high. Pindutin yung high, tapos low. So nandito may mga switch. Ito palang kanan, ito, hindi ko na limutan ko yung ilaw. Ito, nandito yung switch ng ilaw, ito sa gilid din. I-on mo lang ng dalawang switch. Pagka kalahati lang, dito lang sa trailer lang. Pagka dito na kasama na headlight. Yan. Tapos yung busina, bago pa lang ako dito, wala dito. Yung pala nandito pala. Kasi nalimutan ko yung sa seminar. Nalimutan ko ng seminar kami. Nung pagbigay na sa akin, nalimutan ko. Nandito pala yung busina sa gilid, sa may Tapos ito, spray sa wiper. Pag i-ganon mo, gagana ang wiper. Ganyan. Paikutin mo ganon. Kung gusto mo mabibilis, mas hanggang 3 pitan. Yan. At nandito rin yung switch ng headlight. So wala na akong may guys. So kung paki-comment nyo na lang sa yung ibang mga turo. At dito pala, hazard, ilaw, yung magkano rin to ng ilaw, yung parang mag-dim sa signal. Ito yung hazard. Wala na guys, hanggang doon na lang. See you next video. Ang mga sanay na, kung makapanood nito, paki-comment din. Yung iba hindi ko na ituro, video binilisan lang dahil yung oras natin. See you next video guys. Bye bye.